Damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga kabarangay. Yes, it's good morning Eastern Visayas time na. May na kita 2 minutos na nakalabay halas 8 haaga. At ipen pumida ito na iyo kahampang. Papod natin di Master Control Engineer RV Dadios. Pinagito na supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Para hito naton Monday edition hataramdan na Good Morning Eastern Visayas. Siyempre updan gihapon kita aton mga kasalagabay from Radyo Pilipinas sa Calbayog, maupay nga aga. Philippine Information Agency Biliran, Sir Rod Victoria. Sugad man, good morning. Dida naman ha Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogod Southern Leyte. Maupay nga aga Ate Gemma Distrisa, DYDC FM, Visayas State University, Habaybay City. Glody Kayunda, good morning. Anaton mga ka-livestream yan ang mga oras sa maupay nga aga. Anadalahiratagsa nga panimalay na mamati via radio, good morning. Ang mga opisina ada na kay 3 minutos na. Ang nakalabay halas 8 haaga, maupay nga aga. Mauran-uran kami na didi ha syudad hito na Borongan. Abugos nga sinirangan na Samar. Ito na hipapad nga na Maslog. Kanina haton na alas 5 aga pa heavy rainfall warning number 3. Haton na Pag-asa na himumutang hiraha orange warning level. Adini aton ha Eastern Samar, hipapad nga na Maslog. Samtang dida naman ha Provincial Samar, Gandara, Santa Margarita, angan iba pa. Yellow warning naman na kami adton syudad hiton na Borongan. Nga iba pa nga mga bungto dinhi aton probinsya hiton na sinirangan Samar, ngan sugad man ha Provincial Samar. Nga na may dagihapon hala kalawan naton kung na may ada ba dida Leyte ngan Southern Leyte. Unina aruan naton hina mga pahapyaw nga naton ira mga pauna nga mga notisya. May pagisumpay labi na ito na pagtagapanahon na kumusta kaya ito na panahon haira dapit. Oras ka barangay nga 4 minutos na ang nakalabay alas 8 haaga. Gato kita ha DYOG Radyo Pilipinas sa Calbayog. Unahon talaan ay RP Calbayog, PIA RP Sogod nga na DYDC FM. RP Calbayog, hinukaya iton aadaiya na. Para hindi nakabutang kanino iton ira angkor.
So naglalaom kita kan ada na bahan na Miss Suzette Pretencio. Yes, good morning Miss Suzette. Yes, good morning Eastern Visayas. Unahang talaanay yadton Kalbayog Miss Suzette. Good morning. Morning, Eastern Visayas. Yes, good morning. Nganda mo nga salamat Ate Pen Pumida. Ngan mao nga aga sa nga tanan nga pwersa San RP Borongan sa pagpamuno ni Ma'am Ruth Rivera Abunda. Ngan maadjong buntag gihapon sa aton kaupod so RP Sugod si Ate Gemma Destriza ngan sa bugos nga pwersa San RP Sugod sa pagpamuno ni Sir Dindo Alaraz. Ngan maupay nga aga, gihapon good morning sa aton kaupod, aton kasugbong sa PCO, si Sir Rodrigo Victoria san PIA Biliran. Ngan syempre, an aton gihapon kasugbong, maupay nga aga, aton kasugbong sa Academy, si Sir Glode Kayunda san DYDC FM san VSU. Sa ngaran sa naman acting station manager, Hinaro Navilon, ako ang iyong mga kaupod, yun ang Lunes nga edisyon sa naton programa, Suzette Pretencio. Ngan kaupod liwat naton sa Master Control, si Joven Cardenas. Yes, mo pa nga aga sa aton nga tanan, ngan sa nga tanan nga namamati sa aton yan na programa, ngan dide, sa syudad San Calbayog, in mauran-uran yan na an amon panahon, oo, iniin mahitungod san shoreline. So amon yan na nga di temperatura, adi kami sa 25 degrees Celsius. So sa mga may lakatan, oo, dara kamosan payong, ngan kapote o butas labi na sa ton mga madali magbaha nga mga lugar. Ngan mahitungod san sini nga pag-inuran Ate Pen, Ate Gemma, Sir Rod, ngan Sir Gludi, in mauran gihapon didto sa probinsya sa Northern Samar, dara san shoreline. So mahitungod san sini nga malain nga panahon, an munisipyo san Katarman, Northern Samar, ngan munisipyo san Pambuhan, Northern Samar, nagpagawas na san abiso san suspension san klase sa nga tanan nga level sa publiko o pribado man nga eskwelahan. So sa pagkaya na, iton pala ang mga bungto nga nagpagawas sa pag-suspend sa klase. Samtang, para naman sa update sa utilities dede sa Syudad San Calbayog, kadiyan kita sa tubig. Ang Calbayog Water Company Incorporated inwaray nagpagawa san abiso sa pagkawara san abid san tubig o pagluya san abid san tubig sa pagkayana. So inatunta nga magduro-diretso ini, labi na nga nagiinura na. Pero syempre, kay malayan ng panahon, so aton gihapon lauman na posible magkamay-ada sa disruption sa nera services na itungod nga danay naapektuhan man goyan aton water source didto sa Panas Hayiban. Ngan sa aton naman kuryente dito sa Syudad San Calbayog an sa Malco 1 waray nagpagawasan abiso san pagkaparong san kuryente pero an NGCP nagpagawasan san power interruption. Ini nga scheduled power interruption para ini next week, Pebrero 18, 2026, Wednesday nga adlaw. So temprano pala nagpagawas na ang NGCP san sini nga scheduled power interruption. Again, February 18, 2026, Wednesday. An mahitabo, mapaparong ang kuryente in 30 minutes, sabot nga san alas 6 san aga ngan alas 7 san aga. Ang pagkatapos sana, balik na sa normal nga operasyon. Pagkakulop naman ang masunod nga power interruption, 30 minutes in between 5 p.m. and 6 p.m. naman. So ang mga apektado nga area, adi, ang sa San Agustin Substation, Feeder 6, mawawadan kuryente sa ton
nasabi nga schedule ang mga barangay dito sa Nakubi to San Agustin to Matuginaw. And sa Feeder 7 naman ang mga munisipyo sa San Jorge nga munisipyo sa Tarangnan nga mga barangay. Apektado gihapon ang Karayman Substation, munisipyo sa Santa Margarita, matikang sa Kagsumhi hangtod dito sa Barangay Ilo. Sa Gandara naman, apektado ang Barangay Tambungan hangtod Barangay Nakobe. Apektado gihapon ang mga barangay sa Bungtosan Pagsanghan, Kalakip an Binalayan, Lahong, Dapdap ngan Talinga. Apektado gihapon ang mga barangay dide sa siyudad San Calbayog, mga barangay along Kapookan to Obrero, kalakip na ang barangay Pandayan hangtod sa Gaisano, barangay Payahan to Dagum, JD Avelino Street to Hospital Site, Pido to Kagbuborak, magsay sa extension to Narcisa, including Rawis ngan barangay Bagakay, hangtod barangay Karayman, ngan sa Burabod, hangtod Munbo na Santa Margarita. So ang rason san sining pagkaparong san kuryente ni nga scheduled power interruption para hatagan dalan and preventive and corrective maintenance san Calbayog to Bliss 69 kV line. So nato na no ini nga scheduled power interruption para ini next week February 18, 2026. Ngan para naman sa amon nga di peace and order, so nagpapabilin ang syudad San Calbayog nga generally peaceful. So siya tonton mga pauna nga impormasyon dide sa Calbayog. Samtang para naman sa amon mga nahikay nga balita, top stories of the day, adi naton mga laray uluhan. Targeted active case finding for tuberculosis ginpangunahan sa City Health Office San Calbayog. Samtang LGU Calbayog nga Northwest Samar State University nagkausa para sa smart traffic management. LGU Santa Margarita nagdumara seabed training para sa mga kabataan. Ngan bless sa program para sa livelihood o enterprise development sa barangay level, aprobado na san gobernador sa Northern Samar. Ayaw ka mo pagbaya sa ton live stream sa Facebook ang pagparong sa niyong mga radyo kay iningatanan nga mga balita aton igdidetalye iglalay guys sa second part san aton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Sa mga salamat, Ms. Suzette Pretencio. Para ito nato na panahon, mauran-uran gihapon, lalagihapon kami, diliha syudad dito na Borongan. 12 minutos na kabarangay, nakalabay hala sa 8 aga. Kumusta kaya ito na panahon, dida naman probinsya na Biliran. Ato naton ito na Philippine Information Agency Biliran. Si Rod Victoria, maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Mahayong buntag sa atong mga ka-Good Morning Eastern Visayas ning Lunes nga adlaw, Pebrero 9. So, diri sa probinsya sa Biliran karon, particular diri sa Nabal din ani ang among opisina sa PIA Biliran atong maaninaw nga naihulga sa ulan tungod kay makita nato nga ang kadampugan sa kalangitan murag karong taud-taud muuwan gini siya. So mao ni nga tungod putingan sa dala sa Shoreline. So mao ni nga ang panahon karon gani nagsugod na og taligsik diri sa among gawas sa opisina. So giabisuhan namo ang publiko, mga estudyante, mga nag-opisina nga pagdaad gyud sa ilang mga panangga sa uwan, mga kaputi. Bahin naman sa kuryente, so far wala may advisory nga dunay mga power interruptions dining sakop ani nga semana. Okay siya ang kuryente sa dinhi sa probinsya sa Biliran nga gihatod sa o gihatag sa atong loan distributor ang Biliran Electric Cooperative. Bahay naman sa peace and order atong aninaw sa nakalabay nga semana nga nagihapon ang kahimyang o generally peaceful gyapon
ang probinsya sa biliran. So walay mga gikataho nga mga krimen nga mga nahitabo. Bahin naman sa atong internet o sa atong telcos, mao gihapon ang reklamo diri sa atong mga kaigsunan tungod sa kahinay sa distributor sa atong globe, ano, perti ang mga kabalaka, perti ang mga kagol sa atong mga kaigsunan biliranon tungod kay dili na sila makakontak sa ilang mga loved ones o gani ang mga usahay ang niadtong usa ka semana dihay usa ka higayon nga nagsugod sa alas 10 sa buntag nya hapon na or niya nang pagkakadlaw na gyud ibalik ang internet connectivity. So mao gihapon sa kanang mga adlaw ganina ana gihapon ang pagkaluya sa atong internet, pero bisan pa man sa kaluya nagpadayon gihapon ang atong pagtrabaho, atong paghatod sa atong mga balita, pag-share sa atong mga messages ngadto sa atong mga loved ones. So, kita mga Pilipino, magpaabot ng siya, no? Bahay naman sa itong tubig, wala gyapoy mga gikataho nga mga paghinay sa tubig. Padayon gyapon ang serbisyo sa Naval Water District sa atong mga concessionaires din sa lungsod sa Naval. O ingon man siguro sa atong mga water district, sa atong mga lokal nga pagamhanan, wala na may gikataho nga mga pagluya sa tubig. So, bahin naman sa atong mga balita or headlines, galing mga awards ni Governor Espina ipasilungog sa pinakamaayong nga trabahante o voluntaryo sa biliran. O PAC o MCR ipakusog ang mobile registration sa layo nga mga barangay o mga plano alang sa dugang kalambuan sa Almeria gilatag ni Mayor Sally. Alang sa katukiban ani nga atong mga balita, atong pamatian sa second part sa atong Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Mga salamat, Sir Rod Victoria. 16 minutos na kabarangay ang nakalabay halas 8 haaga. Padayon ka mo na katutok aton na taramdan na Good Morning Eastern Visayas Panlunes, Pebrero 9. Ato naman kita RP Sogod, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sugod Southern Leyte. Aton pamatian adto na mga pauna nga hulagway tika nga Southern Leyte pinagikan ating Gemma Distriza. Morning, Eastern Visayas. Ating Gemma. Yes, good morning. Yes, good morning, Miss Pen. Yes, good sa atong morning. mga kaubanan karon dinhi sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. February 9, 2026. Paspas kaadyo ang pagligid sa panahon. Good morning kang Miss Suset o kang Sir Rod o gingon man sa DYDC FM kang Godi. Good morning, good morning. Okay, sa atong kahimtang sa panahon, no? By the way, ato na katugbang diri sa Master Control si Noel Palogod, and then it's Monday o full support karon ang ato nga mga staff sa Radyo Pilipinas Sogod. Diyan ang atong sa admin, si Ms. Rosemary Mikati, si Jude Amora, of course, ang atong security guard officer nga si Igoy Paul, pinagi sa pagpanguna sa atong station manager, Dudens Alaraz. O sa kahimtang sa atong panahon, naaghapon ng huga sa pag-uwan diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, and then sa atong supply sa kuryente ug tubig, diha sa mga power interruption nga atong nasinati, but it's 24 hours ang supply sa atong kuryente. Peace and order situation sa overall sa atong lalawigan, peaceful ang atong lalawigan sa Southern Leyte. Gani the best police station man, no, ang Dakbayan sa Maasin. Nagpamatuod ka na nga very manageable ang Dakbayan sa Maasin o gingon man ang tibok lalawigan sa Southern Leyte. O back to school, human sa taas-taas nga away klase nga atong mga bata diri, no, sukad pa na sa aging mga simana. Today foot nato onja nagbasyang so ay klase, pero padadyon gihapon nato mga bata silang mga sa ilang mga bulhaton sa eskwelahan diha sa Panimalay trabaho po sila sa ilang mga assignments. Okay, so sa atong mga nagunang mga kalambuan diri sa atong lalawigan para ning adlaw nga Lunes, pitsa Ning buwan sa Pebrero 2026.
Okay, sa ato nga mga informasyon, ang fuel subsidy na dawat sa mga mangingisda sa Hindang Leyte. Samtang ang Southern Leyte State University magpahigayon ng Mr. and Miss SLSU 2026 o kapin 50 ka individual sa hinunangan beneficiaryo sa cash assistance sa PLGU. Masin City gilang best police stations sa Tibok Eastern Visayas o Coast Guard Southern Leyte may bisita sa Malitbog o Kasalang Bayan himuon sa hinunangan dungan sa National Civil Registration Month. Kiniuban pa Miss Pen ang atong mabati sa pagpadadyon sa atong mga pagpadangat sa atong mga kalambuan dinhi sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Thank you, Ate Gemma Distriza. 20 minutos na nakalabay halas 8 haaga. Kato naman kita haaton kapartner han Akadim, Visayas State University DYDC FM, Glody Kayunda, maadjong buntag, maupay nga aga, good morning Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Glody? Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning. Good morning, Morning. Eastern Visayas. Og good morning, Visayas State University. Mayong buntag, Metro Baybay. Og mao pa yung aga hito naton mga waray-waray listeners. And of course, hito naton partner station ang Radyo Pilipinas Borongan, Calbayog Southern Leyte og PIA Biliran. So sa makausap pa mga higala, good morning sa tanang naminaw sa bisan asang dapit ingon man. Sa mga nakaantabay karon sa atong tagsa-tagsa ka mga Facebook account sa atong live streaming na pinagi sa atong mga Facebook. Sa ngalan sa among station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Glody Kayunda ang maghatod kaninyo sa mga balita, update og serbisyong publiko dinhi sa Baybay City, Leyte karong adlaw. So, update o good morning day kang diha sa atong mga kauban diri sa Radyo Pilipinas kang Ma'am Penelope, kang Ma'am Morning. Suzette, Ma'am Ma'am Jima og Sir Rod, maupay nga aga iyo. Og update sa panahon diri sa dakbayan sa Baybay. So ang panahon diri medyo mupakita adunay higayon yung pakita ang si Haring Adlaw pero nagpalabigyod ang pagka cloudy or madag-umon mga higala. So ako din sa Pag-asa nagpahimangno gihapon nga dili gihapon nagpahimangno sa posibilidad sa pag-ulan labi na sa Visayas apil ang Leyte tungod sa shareline conditions. So mag-amping ug mamati sa lokal nga advisories. Ug alang sa peace and order diri sa dakbayan sa Baybay. So ang mga personnel sa Baybay City Police Station ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Dexter V. Idelio nagpahigayon og uplan bandilyo aron na pahinumduman og edukahon ang komunidad bahin sa kaluwasan sa dalan ug malikayan ang vehicular or traffic incidents. Tumungini nga ang pag-ila sa hinungdan sa aksidente, pagpatuman sa traffic laws o paglikay sa susamang insidente sa umaabot. So, para sa tabang o reklamo, bisita ang Baybay City Police Station sa Barangay Gaas, Baybay City, Leyte, o tawag sa mga sa numero 0998-598-6486. O bisita sa ilang official Facebook page sa PNP Baybay o PCR Baybay City. O update diri sa kuryente diri sa dakbayan sa Baybay. Wala ipahigayon nga power interruption diri sa dakbayan pero adunay scheduled power interruption sa kasikbit nga lugar labi na dito sa Hindang Leyte tungod sa pagkahimuon nga line extension primary line sa Hindang Municipal Hall. Karong adlaw magsud kini sa alas 9:30 hangtod sa alas 5 sa hapon. So 5 to 7 hours ang kining power interruption. So ang affected nga area sa Mabini Street, Poblacion 2, Hindang Leyte. Alright, so update diri sa Visayas State University. Hiunong aning pagabuhaton nga saling kusog no sa mga participants o mga bisita
timani kining mga schedule karong adlaw. So alas 2 magsugod ang assembly para sa parade dito sa lower campus sa Oval. Alas 3 sa hapon, parade kick-off sa lower campus gihapon ug alas 4:30 sa hapon ang opening ceremony dito sa upper campus Oval. So timan ito nga mga oras mga higala og schedule. Og makato ang update diri sa Dakbayan sa Baybay ug alang sa atong mga balitang nakalap sa Dakbayan sa Baybay. Baybay LGU nagpahigayon og hinungdanong mga kalihukan alang sa kalambuan ug kolaborasyon. Og VSU nagpahinumdum sa kaluwasan atol sa Salingkusog 2025. Philippine Standard Time 8:25 na sa kabuntagon. Balik di dahay mo, Ma'am Penelope. Thank you. Damang salamat, Glody Kayunda. Ganini naman aton probinsya, partikular ha syudad na Borongan. Padayon kami nga inuuran didi ha syudad hito na Borongan. Nga ni kanina nagtunog aton NDRRMC. Ada ha orange warning iton hipapad nga na maslog didi ha Eastern Samar. Samtang yellow warning Arteche, Balangkayan, Borongan City, Canavi, Dolores, Genmac, Hernani, Llorente, Maydolong, San Julian, San Policarpo, Sula, Taft, ngan oras. Waray man paabiso hin sked power interruption. Salit paglalauman nato na tuloy-tuloy ito na serbisyo publiko ito Isamelco. Sugad man ito na Borongan Water District padayon gihapon ato na serbisyo. Komunikasyon so far so good. Pasiorden dinhi ato na probinsya subay hadto na gindumara nga joint PPOC PAPADAC ngan PTFLK ka meeting hanakalabay nga simana nag-ubusin na 37% adto na mga insidentihin krimen didihaamon ha Eastern Samar han Enero 2026 kung ikukumpara ini hadton December. Amin ito igin report ni Police Colonel Ernesto Macasil. Ito namon didi Provincial Director han ESPPO ang laki pa niya pagsumat nga nagpapabilin mamurayaw. Ito na probinsya ito na sinirangan Samar sugad man adto na report hadton AFP. Ang epekto naman na Bagyo Basyang nga naging low pressure area. Nakalabay nga simana nasa ring adto na Pasitrep adto na PDRRMO sobra 10,000 nga mga pamilya didihaam ha Eastern Samar adto na apektuhan na Bagyo Basyang pero waray naman na itala nga mga casualties. Thank you Lord. Waray gihapon na danyos sa mga kabablayan, infrastructure, ang na mga kahayupan. May dalaisa nga nahitala nga evacuee pero diretsyo naman ini nakauli taga didiha ato na syudad hito na Borongan. Pagtaga Eastern Samar Provincial Athletic Association na meet kun ISPAAM 2026. Malampuso naman nga opisyal nga giyan abrihan na kakulup nga adlaw aton opening. Dida ini habungtuhan na Balangkayan como host municipality nga nagpapadayon iniya na ito na paugnat haksug. Iniin nagyan na papatuman hito na DepEd Eastern Samar Division apakigsumpayan hito na bungto hito na Balangkayan. Damo ini nga mga special mga events mga disiplina mga pauyas ito nagyan na dudumara pagtaga athletics sa basketball, volleyball, football, swimming ngan iba pa. Damo ini iton playing venue sa Balangkayan adto na maanyag nga Minasangay Beach dito pagbubuhata ito na swimming. May daghapon Haira Civic Center Oval Covered Court Barangay 1 Plus sa Balangkayan Central Elementary School ngan iba pang pasilidad. Samtang nangingimbitar naman ito na DTI SBC kon Small Business Corporation para hinasa nga big event buwas nga adlaw didihaamon na probinsya ito na Eastern Samar kung tawagan ini Regional Roadshow. Atensyon ito na mga micro, small and medium enterprises sa bugos nga Eastern Samar. Buwas na nga adlaw Pebrero 10. Pwede ka mo hindi makautang pinaagi hiton Rise Up Multipurpose Loan nga dahin tubtob 300,000 pesos. Pwede ni maaprobaran na diretsyo parihong adlaw buwas.
Kabarangay haoras nga 1 minuto na la og sa magalas sa 8:30. Adi na kabarangay adto na mga dagkeng mga suma testihanon. Adto na mga laray uluhan para yan ang adlawhan na Lunes sa Pebrero 9. Tulong nga former rebels kon FRs kinarawat na kabugusan 195,000 pesos nga ayuda pinansyal tikang hiton kanan gobyerno Enhanced Comprehensive Local Integration Program kon ICLIP. Samtang sobra 1.6 bilyones pesos nga proposed 2026 annual budget na Borongan City pulos ng natratarhan konseho. Tupat naman nga mga estudyante ha Dolores National High School, representante inihan Pilipinas. Didahito na 14th Simeo Young Scientists Congress dito inihan nasod da Malaysia. Amini ka barangay adto na mga laray uluhan sugad man adto na mga balita tikang ha RP Calbayog, Philippine Information Agency Biliran RP Sogod nga na DYDC FM ha Baybay City Leyte adto na mga detalye aton ipapahat dinila aton taramdan. Good morning, Eastern Visaya. Mag-register para magkaroon ng Paano nga ba mag-register para magkaroon ng Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makambang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. 33 minutos na kabarangay ang nakalabay alas 8 haaga at ipen pumida lagihapan na iyo host para yan ang adlaw Lunes sa Pebrero 9. Pinagito na supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda, kapod naton di Master Control Engineer RV Dadios, Transmitter Chief Tig Joey Policarpio. Good morning, Anay. Ngada ka na Winifrida Anasio Galia, Franz Navarrete Probe nga na Merly Hicomo. Maupay nga aga ha aton nga tanan. Bueno kabarangay ilatag tana adto na mga detalye
Unahon nato nadto na Radyo Pilipinas sa Calbayog, masunod nadto na Philippine Information Agency Biliran, RP Sogod, DYDC-FM, Baybay City, Visayas State University. Mopay nga morning, RP Calbayog, Misuseta Pretencio. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat utro Ate Pen. Ngan para sa syahan nga balita matikang dide sa RP Calbayog, Targeted Active Case Finding o ACF for Tuberculosis, ginpangunahan sa City Health Office Calbayog. Detalye sa sining nga balita, pamatian naton matikang kan Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Gintutukan sa Calbayog City Health Office, pinaagi sa Tinambakan Primary Care Facility, Kasugbong and Philippine Business for Social Progress ug Divine Race Mobile X-ray Tacloban ang pagpaabot preventive ug diagnostic services sa mga residente sa Barangay Peña sa Calbayog, pinaagi sa pagbuhat Targeted Active Case Finding ACF para sa tuberculosis. Sa ginbuhat nga ACF, 157 ka individual ang nagpailarom sa libre nga chest X-ray, samtang nagkuhaliwat ang health team sa sputum samples tikang sa mga ginaaligar nga may TB. Naghatagliwat medical consultation sa nga tanan nga edad ug nagbuhat on-site PhilHealth registration para masiguro nga duro-diretso ug abot kaya ang pagpabulong. Komo kadugangan nga suporta, nagdistribuarliwat ang CHO sa tig 5 ka kilo nga bugas sa first 100 nga pasyente, komo bulig sa dagmit nga panginhanglan sa mga pamilya. Pinaagi sa pagpaabot sa serbisyo panlawas direkta sa barangay, ginpakusog sa CHO Calbayog ang temprano nga pagdiskubre sa TB, maiduso ang pag-access sa serbisyo medikal o ginpaduso ang urusa nga responsibilidad sa panlawas sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damo nga salamat Charmaine sa imo balita. Good morning, Eastern Visayas. Samtang Galing Mo Awards ni Governor Rogelio Espina ipasidungog sa pinakamaayo nga trabahante ug voluntaryo sa Biliran. Ang detalye ato na pamatian si Rod Victoria han PIA Biliran. Radyo Pilipinas Report. Galing Mo Awards ni Governor Espina ipasidungog sa pinakamaayong trabahante ug voluntaryo sa Biliran. Ipasidungog ngadto sa pinakamaayong trabahante ug voluntaryo sa probinsya sa Biliran ang Governor Rogelio J. Espina Galing Mo Awards ngadto sa talagsaong public servants ug voluntaryo sa probinsya. Tumong sa awards nga ilo ng ilang halangdong serbisyo, integridad ug dakong kontribusyon sa komunidad ug sa nation building ug mapalambo ang kamaayo sa serbisyo publiko. Apil sa mga kategorya ang agrikultura ug pangisda, kooperatiba ug panginabuhian, edukasyon, panglawas, kalinaw ug hapsay, serbisyong sosyal ug lokal nga pagdumala. Ang mga nominado sa siyon sa Provincial Selection Committee pinagi sa evaluasyon, interview ug ocular visit. Ang mga manaog ipahibalo og pasidunggan atol sa gala event sa ika-34 anibersaryo sa probinsya sa Biliran karong Mayo 11. Damang salamat si Rod Victoria. Good morning, Eastern Visayas. Para diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, para karong buntaga mga higala, adlaw nga Lunes, full subsidy na dawat sa mga mangingisda sa Hindang Leyte. Ang detalye sa report ni Jevic Epez. Radyo Pilipinas Report. Yes, nung Jev, please come in. Miabot sa 21 ka mga mangingisda gikan sa Coastal Barangay sa lungsod sa Hindang, probinsya sa Leyte, ang nakadawat sa ilang fuel subsidy card nga dunay sulod nga 3,000 pesos nga fuel credits matag usa. Ang naasa nga distribusyon gipanghigayon niadto nakalabay nga semana sa Municipal Town Hall sa Hindang, Leyte. Ang naasa nga fuel subsidy usa ka inisyatiba sa gobyerno nga nagtumong sa pagtabang sa marginalized nga mga mananagat nga nag-atubang sa padayon nga pagsaka sa presyo sa gasolina nga daw kayong epekto sa ilang adlaw-adlaw nga paginabuyan og kita.
Gipasiugda sa mga otoridad nga ang beneficiary rehistrado ilahom sa boat registration o boat R program aron masiguro nga ang tabang mahatag lamang ngadto sa lehitimo o aktibong mangingisda sa lungsod. Kabahin sa distribution sa fuel cards sa padayon nga programa sa gobyerno aron mapalig-on og mahatagan ang komunidad og tabang labi na sa padayong pagsaka sa presyo sa gasolina. Mapasalamat ng LG Hindang sa Provincial Fisheries Office sa Leyte o sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BIFAR Region 8 silang walay hunong nga pagsuporta sa sektor sa managat sa nasoy nga lungsod. Balita gikan sa lungsod sa Hindang, probinsya sa Leyte, para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Yes, salamat Jevic Epis sa imong report. Good morning, Eastern Visayas. Ugalang sa mga balitang nakalap dinhi sa dakbayan sa Baybay, Baybay LGU, nagpahigayon og hinungdanong mga kalihukan alang sa kalambuan ug kolaborasyon. Alang sa mga detalye ani ang akong report. Usa ka hinungdanon og produktibong adlaw ang natala sa Baybay City Hall, human kini nag-host sa nagkananlaing kalihukan nga nagtutok sa infrastruktura, maayong gobernansa ug internasyonal nga kolaborasyon. Isip kabahin sa paningkamot sa pagpaligon sa batakang serbisyo, may bisita ang evaluation team sa proyekto nga gilangkuban sa mga tinaglawas gikan sa National, Regional ug Project Support Offices aron susihon ang Barangay Water System Development Project ubos sa PRDP Scale Up. Tumong sa maong ebaluasyon ang pagsiguro sa kaligon ug kaepektibo sa proyekto aron masiguro ang limpyo ug kasaligan nga supply sa tubig alang sa mga komunidad. Nagsilbi usab ang Baybay City Hall isip lugar sa orientation sa Regional Department of Tourism bahin sa Planning and Financial Information System kon PFIS o workshop sa closing books alang sa mga regional finance officers. Ang maong kalihukan nagtumong sa pagpaligon sa kahibalo sa hustong pagplano, pinansyal nga pagdumala ug transparency sa mga buhatan sa rehiyon. Duga ang kahulugan sa maong adlaw ang pag-abot sa mga distinguished guest gikan sa Malaysia nga mibisita sa Baybay City alang sa RoboCamp ug International Multidisciplinary Research Conference nga gipahigayon sa Franciscan College of the Immaculate Conception kon FCIC sa Baybay. Kini nagpakita sa nagkadakong papel sa Baybay City sa international nga akademikong pakig-uban ug inobasyon. Gikan sa pagpauswag sa hinungdanong proyekto sa tubig hangtod sa pagpaligon sa kapasidad sa mga kawani ug pakig-ambit sa international nga komunidad na pamatud-an ang padayon nga paningkamot sa Baybay City alang sa malungtarong kalambuan. Gikan sa VSUDYDC-FM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Samtang di naman probinsya sinarangan Samar, tulong nga former rebels kinarawatin 195,000 pesos nga ayuda pinansyal tikang enhanced comprehensive local integration program. Ada natin report. Radyo Pilipinas, report. Tulong nga dating mga miyembro ha New People's Army NPA ha Eastern Samar ang nakakarawathin pinansyal nga bulig tikang ha gobyerno pinaagyan Enhanced Comprehensive Local Integration Program kun ICLIP. Ang distribusyon han ayuda ginpangunahan ni Governor Ralph Vincent Ivardoni, kaupo di DILG Eastern Samar Provincial Director Engineer Jesus Jeremy Bagares, ESPPO Provincial Director Police Colonel Ernesto Macasil. Durante han first quarter joint PPOC padak ng PTFL CAC meeting ginbuhat han Pebrero sa Video Conference Hall, Capitol Building, Borongan City. Umabuta kabugusan nga 195,000 pesos ang kantidad nga iginhatag hatulong nga anay rebelde nga ginkukumponer han immediate assistance nga tag 15,000 pesos ngan livelihood assistance nga tag 50,000 pesos para hakada tagsa nga benepisyaryo. Tuyuhan programa nga ICLIP ang pagbulig ang mga dati rebelde hayra pagbalik ha piudhan balaod nga napagtikang hinbago nga bahin han ira kinabuhi didahan komunidad. Nagpasalamat ang Department of the Interior and Local Government, DILG, ang mga ahensya nga kaupod sugadan AFP, PNP, PSWDO, PPOC focal person nganhan gobyerno probinsyal ha pangunguna ni Governor Ivardoni tungudhan padayon nga koordinasyon ngan suporta para han malampuson nga pagpatuman han programa. Nagpahayag liwat hin pasasalamat ang usahan mga benepisyaryo nga ginngaranan laha
alias Manny. Sumalaha iya an iya nakarawat nga bulig amo an klaro nga pagpamatuod han pagpaid ngan pag-ataman han gobyerno ha mga katawhan nga anda magbag-o ngan makiisa ha kamurayawan. Iginpahayag niya nga gagamitin niya an ayuda sugad nga pagtika nga puhunan ha usa nga pakabuhi nga magahatag mas maupay nga kabubuason para han iya pamilya. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik dide sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog, LGU Calbayog nga Northwest Samar State University nagkausa para sa Smart Traffic Management. Detalye aade sa Akon Report. Radyo Pilipinas Report. Nag-meeting ang gobyerno lokal sa Calbayog ng Northwest Samar State University o NWSSU para paghisgutan ang kolaborasyon sa pagpaupay sa traffic management sa syudad. Sa doon naglabay nga simana, nakahampang ni Mayor Raymond Uy si Dr. Riz Rupert Ortiz, Vice President for Research, Innovation and Extension sa NWSSU sa City Mayor's Office Conference Room. Sentro sa meeting ang traffic flow assessment ng smart mobility management sa Calbayog. Gintukib ang data-driven traffic flow assessment towards smart traffic route optimization and management, labi na ang siyahan nga bahin nga nagtatarget sa traffic volume assessment. Panuyo sini nga magamit ang datos sa paghimo sa mas epektibo ng evidence-based nga mga polisiya. Ginhatagan doon ni Mayor Uy ang kamutangan sa traffic congestion nga nanepekto sini sa produktibidad, kaluwasan ngan kahapsaysan komunidad. Ginsiguro naman ni Dr. Ortiz ang suporta sa NWSSU pinaagi sa technical expertise ngan research-driven solutions. Gintatalinguha sa LGU Calbayog ngan NWSSU ang usa nga moderno ngan marigon nga transportasyon nga magpapaupay san kalidad san kinabuhi san tanan nga mulupyo san Calbayog. Para sa bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Aton oras, 14 minutos na la ang nagpapabilin antes mag alas 9. Good morning, Eastern Visayas. PSA o mga MCR gipakusog ang mobile registration sa layo nga mga barangay. Ang detalye, ha report ni Rod Victoria and PIA Biliran. Radyo Pilipinas Report. PSA o mga MCR sa Biliran gipakusog ang mobile birth registration sa layo nga mga barangay. Gipakusog sa Philippine Statistics Authority o PSA Biliran ug sa mga municipal civil registrars ang ilang kampanya alang sa Civil Registration Month karong Pebrero aron madala ang serbisyo sa rehistro sa katawhan ilabi na sa mga lagyong barangay ug sitio sa probinsya. Sumala kang Virelio 5 sa PSA Biliran sa gipahigayon nga press conference atol sa ika-36 nga pag-obserbar sa Civil Registration Month nining tibuok bulan sa Pebrero karong tuiga dito sa Almeria Municipal Conference Hall niadtong Enero 30. Daghan paghapon ang mga Biliranon nga walay birth certificate nga importante sa pag-avail sa serbisyong panglawas, edukasyon ug benepisyo sa gobyerno. Tungod niini padayon og palapdan ang Mobile Registration ug Birth Registration Assistance Project o BIRAP. Diin libre ang late registration, negative certification ug uban pang dokumento. Sa kabungkayan gilunsad ang programang Rehistro Mo Iduol Ko. Diin ang opisina sa Municipal Civil Registrar moadto mismo sa lagyong sityos aron marehistro ang mga walay birth certificate lakip na ang senior citizens, PWDs, solo parents ug kabus nga pamilya. Gisiguro usab ang digital archiving sa civil registry records aron mapalibdan batok sa kadaot tungod sa kalamidad. Sa ubang lungsod sa Biliran ipagayon ang kasalan ng bayan, free issuance sa birth ug marriage certificates, ilabi na sa mga senior citizens, mobile registration sa barangay ug mga information campaign sa eskwelahan ug komunidad. Nanawagan ang PSA ug mga civil registrar sa katawhan nga tapuson ang ilang rehistro ug magparehistro sa pagkatao sa tanang bata kay ang birth certificate mauyawi sa mga katungod ug benepisyo sa matag Pilipino. Mga salamat sa Rod Victoria. Good morning, Eastern Visayas.
Balik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte. Southern Leyte State University magpahigayon ng Mr. and Miss SLSU 2026. Ania ang atong report. Radyo Pilipinas Report. Niining tuiga, ang Southern Leyte State University magpahigayon og Mr. and Miss Southern Leyte State University 2026 nga diin mas mapataas pa ang pamaagi sa kompetisyon tungod kadili lang usa kun dili duha ka mga bililhon nga corona ang pagailhon sa mga piniling mananaog. Masaksihan ang maong talagsaong kan mga kandidato silang pagpaningkamot alang sa mga titulo Mr. and Miss SLSU RCAF 2026 ug Mr. and Miss SLSU Esquaa 2026 samtang sila mupasundayag sa katahom, talento, kaalam o konfiansa tinuod nga garbo sa university. Ang maong dakong kalihukan pagadumalahon ni Miss Pauline Cucharo Ameling, Miss Supernatural 2023 first runner-up. Mahimo nga kabahin ining matahom nga selebrasyon sa kaanyag ug kaalam sa eskwelahan samtang mailhan kun kinsa ang musidlak ug musulob sa maong mga korona. Ang schedule sa pagpagawas sa mga ticket alang sa konfirmadong reserbasyon ipahibaw lang sa university. Balita gikan sa Southern Leyte State University para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Og sa lain pang balitang nakalap diri sa dakbayan sa baybay, VSU nagpahinumdum sa kaluwasan atol sa Salingkusog 2025. Alang sa mga detalye ni ang akong report. Giauhag sa Visayas State University kun VSU ang tanang Viscans nga magtinabangay aron mahimong luwas, hapsay og malingawong selebrasyon ang Salingkusog 2025. Gihangyo sa universidad ang tanang partisipante og mga bisita nga mosunod sa kinatibuk ang mga pahimangno sa kaluwasan ug makigtambayayong sa mga working committee og security personnel sa tibuok kalihukan. Isip dugang nga lakang sa kaluwasan, gidasig ang paggamit og tumblers samtang dili girekomendar ang bottled water ug uban pang bottled drinks. Dugang pa sa universidad, foldable ra nga mga payong ang tugutan sa sulod sa mga lugar nga pagahimuan sa kalihukan aron malakayan ang kasamok ug masiguro ang kahapsay sa paglihok sa katawhan. Alang sa mas paspas o epesyente nga pag-atubang sa emerhensya, gimanduan sa universidad nga paandaro ng Emergency Operations Center sa IHK, kauban ng Event Command Center nga gibutang sa Upper Campus Oval. Gipahinumduman sa Visayas State University nga pinaagi sa pagmatngon, pagsunod sa mga lagda ug pagrespeto sa isig katawo. Matabangan niini ang pagpaniguro sa universidad nga mahimong hapsay, luwas ug halandumon ang intramural sa Salingkusog 2025 para sa tanan. Gikan sa VSU DYDC-FM, Glodic Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sobra 1.6 bilyones pesos nga proposed 2026 annual budget han Borongan City hulus nga natratar han konseho. Ang detalye report ni Ati Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. Hulos nang natalakayan sa ang panglungsod ang syudadan Borongan ng sobra 1.6 bilyones de pesos nga proposed 2026 annual budget at LG Borongan durante ang pinakauri nga budget deliberation ng konseho nga pinangunahan ni Acting City Vice Mayor SP Member Maria Rosendasa han Biyernes, Pebrero 6 sa gindumara espesesyon la syudad. Ang nasabi nga budget deliberation iginsayo ni City Budget Officer Attorney Maria Joyce Clear Caspe Evico and statement of fund allocation by sector SOFAS nga nagkakantidad hinsubra 565 million pesos kundi upadinhian masnod nga mga alokasyon. 20% development fund kantidad hin 319.5 million pesos, 5% Local Disaster Risk Reduction and Management Fund kantidad din subra 80.9 milyones de pesos, 5% Gender and Development Ugad Fund, kantidad din subra 94.5 milyones de pesos, Peace and Order and Public Safety o PAPS Plan, kantidad din 20 milyones de pesos, Local Council for the Protection of Children LCPC, kantidad din subra
15.9 milyones de pesos o libre medisina program kantidad din 35 milyones de pesos. Ginklaro pa ni Budget Officer Caspo Evica Consejo nga nasabi nga proposed 2026 annual budget sobra 114 million pesos in magtitika nga malilikom nga local revenue samtang maabotin sobra 1.5 bilyones de pesos ang ginlalauman nga National Tax Allotment NTA ang syudad. Pinag-ori ang gintrataran konseho ang budget allocation ang sanggunian panglungsod ug ang Office of the City Mayor. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberial, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat Ati Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang pa nga balita, LGU Santa Margarita nagdumara seabed training para sa mga kabataan. Detalye ade sa Akon Report. Radyo Pilipinas Report. Ginpatigayon sa diri pala maihang nga panahon san gobyerno lokal san bungto san Santa Margarita Samar pinaagi san Local Youth Development Office o LYDO ang tulo ka adlaw nga Community-Based Enterprise Development o CBED training para sa 27 nga lokal nga mga partisipante. Ginpanguluhan ini ni Youth Development Officer Juan Windilen Prohela, kaupod and Plan International, pinaagi san Future Makers Project. Katuyuanan san aktibidad nga parigunon ang kapasidad san kabataan, labi na ang mga youth nga NEET o diri na eskwela, waray trabaho ngan waray training. Gingamit san programa ang peer learning, self-facilitated modules ngan simulated sessions basi tutduan ang mga partisipante san mga batakan nga kahibaro sa pagnegosyo. Samtang dugang pa sa kalampusan san training, pinaagi san technical nga suporta sa Department of Trade and Industry o DTI nga naghatag san eksperto nga giya ngan mga rekurso durante san tulo ka adlaw nga aktibidad. Nagpapakita an ini nga inisyatiba san padayon nga paningkamot san LGU Santa Margarita nga hatagan san oportunidad an kabataan para sa usa nga mas marig-on nga pangabuhian. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Samtang, bless a program para sa livelihood ug enterprise development sa barangay level, aprobado na san gobernador sa Northern Samar. Ini nga detalye pamatian naton, matikang kan Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Ginaprobaran ni Northern Samar Governor Haris Ongchuan ang ordinansa nga nag-iestablisa sa Barangay Livelihood Empowerment and Sustainability BLESS Program nga magpapakusog sa mga programa panpanginabuhian ug pannegosyo sa barangay level sa bug-os nga probinsya. Magsaserbe ang BLESS Program como flagship program sa probinsya para sa community-based livelihood ug enterprise development. Ilarom san BLESS Program, igduduso san gobyerno probinsyal ang pagporma san kita, pagpakusog san lokal nga ekonomiya ug pagpauswag san gugtiay nga negosyo ug MSMEs kadungan san pag-ataman san kalibungan ug responsable nga paggamit san likas nga yaman. Papangunahan sa Provincial Economic Development and Investment Promotions Office ng Food Security and Economic Development Cluster ang implementasyon sa programa kasugbong ang mga barangay o iba-iba nga ahensya. Sa pag-establisa sa ordinansa, ginpaparigon sa gobyerno probinsyal sa Northern Samar ang papel sa mga barangay como susi nga kasugbong sa inklusibo ug sustainable nga pag-uswag san ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damo nga salamat Charmaine sa imo balita. Aton oras, 2 minutos na la ang nagpapabilin antes magalas 9. Ngan nga din na namon tatapuson ang amon partisipasyon yan na nga edisyon sa naton programa. Damo nga salamat sa akon nakaupod nga news contributor si Charmaine Perito Balvez. Nga damo liwat nga salamat sa aton nakaupod sa master control si Joven Cardenas.
Sa ngaran sa namon Acting Station Manager, Hinaro Navilon, ako otro ini si Suzette Pretencio. Iyo nakaupo diyan nga Lunes nga desyon sa natong taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Ngan by the way, shout out ngayon kan Raizano para sa permi nga pagsuporta, pagsubaybay sa amon istasyon Radyo Pilipinas Calbayog. Once again, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang 2 minutos na la talaga na antes analasan 9, mga plano alang sa dugang kalambuan sa Almeria, gilatag ni Mayor Sally ang detalye report ni Rod Victoria. Good morning, Eastern Visayas. Mga plano sa Palambo sa Almeria gilatag ni Mayor Sally. Gilatag ni Almeria Mayor Maria B. Sally sa gipaygayon nga interview ni atong Enero 30 dito sa iyang buhatan ang mga dagkong plano alang sa pagpalambo sa kahimtang sa lungsod sakop sa iyang unang 7 ka bulan sa pagpangutunanan isip inahan sa lungsod. Unang gitutukan ni Mayor Sally ang paghatag og tubig sa housing unit sa Villa Blanco ug Villa Abria. Di nakatakamtam ang may dulang 1,000 ka mga residente. Lakip na ni ang paghatag og supisyente nga supply sa tubig sa mga residente sa lungsod. Usa-usab ngitukan sa mayor ang pagpalambo sa industriya sa lokal nga turismo, pinaagi sa pagtudlo og full-fledged nga tourism officer nga magtutok sa mga plano sa pagpalambo o pagpromote sa daghan nga mga tourism destinations sama sa mga busay, mga beaches, mga establishmento sa turismo ngadto sa aplan nga bahin sa lungsod. Sa bahin sa pagpalambo sa business climate environment sa lungsod, gipahibalo sab niya ang pagsulod sa 7-Eleven nga tindahan, agahan dental clinic kadto lang sa Nabal o gilauman nga daghan pang mga negosyo. Ang bubuog punan ining tuiga aron nga mas mamulambo ang lokal nga ekonomiya sa lungsod. Kabahin sab sa iyang plano ang pagpatuman sa no segregation no collection ordinance nga implement gayud og istudyuhan nga didto unahon pagpatuman sa barangay kay iyang nakit-an nga kung dili kini hatagan og patagad mahimo kini nga dakong problema unya sa lungsod. Kaparte sa gisgutan ang pagpalambo sa infra project sama sa pagtukod og public terminal gamit ang lugar nga may bangpid nga gihimo, pagtukod og tulay sa Badyang River nga maoy usa sa hinungdan nga pagbaha sa lungsod, uban pang plano sama sa pagpalambo sa pangagamahanan sa mga batanon. Gihangyo usab ni Mayor Sally ang pagtinabangay og kooperasyon gikan sa mga kauban niya nga mga opisyalis ug sa tanang katawan sa lungsod aron nga mas mapalambo pa ang lungsod sa Almeria. Mga salamat, Sir Rod Victoria. Good morning, Eastern Visayas. Siguro, Sir Rod, ang panamilit na lano, kaya di 1 minuto na ang nakalabay halas sa 9. Sa ngalan sa among Regional Head, Ryan Arinto, Assistant Regional Head, Nel Lapido, o sa atong mga kauban nga mga Information Center Managers, sa Leyte, Alitre, Southern Leyte, Bung Pidalino, Eastern Samar, Sam Canido, Northern Samar, Irene Diaz, Samar, Aaron Cotihal, o sa atong mga kaubanan sa PI Eastern Visayas, o sa atong kauban karon sa Ma'am Suzette Pretencio, Ma'am Pen Punida, Ma'am Gemma Destresa, o Sir Glody Cayonda, ini si Rodrigo Victoria. Daghang salamat o good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ug sa ngalan sab sa itong mga kaubanan diri sa Radyo Pilipinas Sogod Southern Leyte sa Master Control ato katubang si Noel Palugo that it's Monday. So di atanan karon no si ang ato si Miss Rosemary Mikate, sila si June Amora, ang ato security guard officer si Igoy Paul. Ato nga mga frontliners, sila si Aljun Malot, Miss Ria Mikate, Roel Bugnos Jr., Miss Dalia Orit Atuil, Jevic Epes, pinagi sa pagpanguna sa itong station manager Dudens Alaras. Kini si Gemma Destreza magpasalamat sa itong panaguban sa itong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Og mao kadto ang partisipasyon sa DYDC FM 104.7 sa ngalan sa mong station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, kini si Glody Cayonda alang ning atong tulumanon ang Good Morning Eastern Visayas. Alright, so waray na gud kita oras, may na kita 2 minutos na. Ang nakalabay halas sa 9, buwas na laad to ni iba pa nga mga balita nga waray mahiere, yan ang adlaw. Ug hangaran ni Ate Ruth Rivera Abunda. Chief Tig Joey, di naman transmitter, ganan ato na naging kasalagapay, an ato na news reporters, ang news team na Radyo Pilipinas sa Borongan na Daisy Bilizar at Isok Abiriyang na nakaupod naton di Master Control.
Engineer RV De Dios. Ati Pen Pumida, thank you. Ati Gemma Zuseta Gloding na Rod Victoria. O pay nga aga ngayon nga dakan sa Rian Arinto. Good morning. Was nga haw, pari nga oras ngan istasyon, di nila aton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Morning Eastern Visayas. Ito ang